Kamusta mga chong? Ginabi na tayo. Bali magkakabit tayo ngayon ng LED bulb dito sa ating Yamaha YTX 125. Ito yung LED bulb na ikakabit natin. Hindi ko pa siya nabubuksan. Bali last year ko pa siya in order, no? Last November pa, ngayon ko pa lang may ikakabit. So tetesting natin yan kung malakas yan. Kasi yung nakalagay dito sa atin, yung stock bulb niya pa rin. Okay naman tong stock bulb, laban din naman, no? Ang problema ko lang dyan, pagka sabay-sabay na nakabukas yung mga ilaw katulad na itong auxiliary light natin, tapos sabayan mo pa na signal light at tail light, pag nagpe-preno ka, nalulobat, bumababa yung voltahe. Ang pinaka solusyon ko talaga dito na naisip ay palitan ng LED bulb yung halogen bulb o stock bulb natin ng nakakabit dito sa YTX 125 natin. Tara, ikabit natin to. Buksan ko pala muna, no? Unboxing muna natin, mabilisan lang. Yung mga dogs natin. DJ, pasok na doon. O si Serong aso. So unboxing muna natin to, mabilisan. Ngayon ko palang bubuksan, ilang buwan na to. Ano na ngayon? June 25, alas 10 ng gabi. In order ko to last year pa, November. So LED bulb siya. Ayan, H4. Ayan yung box nya. Naka-blurred pala. Ayan, ito yung LED bulb. Ayan yung box nya. Ayan, made in China. So tingnan natin yung laman. Baka walang laman to. Last year ko pa in order, ngayon ko palang in-unbox. Ayan. Yun, no? So ito siya mga chong. Ayan, medyo malaki rin pala. Ayan yung mga LED nya. Tapos meron pa dito sa gitna. Ito, H4 to. Ito yung gantong ano, socket ba tawag dito, yung basta itong ganto nya. Ayan. So yan yung unboxing natin. Baka maba pa itong video na to, gabi na. So lagay ko muna dyan. Baklasin muna natin tong ating headlight para makakabit natin yon. Pero bago natin baklasin yon, testing muna natin tong stock bulb natin para makita natin pagkakaiba. Yan, dito muna sa view na to. Naka-low yan. Ayan yung low nya. Ano yung high. Ayan, naka-high yan. Ito naman yung low. Ito naman yung high. Tapos ilo-low ko, ipapassing ko siya. Ayan, passing yan. Ayan, passing. Tapos dito naman tayo sa angle na to. Ayan, naka-low yan. I-high natin. Ayan yung high nya. Ito yung low. Ayan yung high. Low, high. Tapos naka-high siya, ilalow ko. Ito yung passing nya. Ayan, passing. Ito yung nangyayari sa kanya pagka naka-high. Ayan, may voltmeter tayo dyan. Nilagay ko talaga yan para ma-monitor ko kung nalulobat yung battery natin. Pagka naka-high, pag pinapassing ko, ayan, bumababa na yung voltahe nya. Tapos pagka naka signal light ka, tapos nakasindi yung headlight mo, ayan, nababa din. Hindi ako nagpapassing dyan. Tapos sasabayan ko pa ng tail light. Ayan, nakasabay yung tail light dyan. Ayan, ganyan ang nangyayari kapag sasabay-sabay yung mga ilaw. Kaya kung hindi mo siya ibubomba, yan, kailangan mong i-rev para kumarga ulit. Yan, namatay. Yan, kailangan mong i-rev para kumarga ulit. So ayun yung problema dito sa ating headlight. Kasi naka full wave na tayo eh. Yan, bumababa pa rin. Yan, pinatay ko na. Ayan, hindi bumababa.
So titingnan natin kung may pagkakaiba, ano, kung may diferensya, kung malolobat pa yan pag sabay-sabay na, pag naka LED bulb na. So yun ang problema talaga dyan pagka nagkakasabay-sabay, bumababa yung voltahe. Kaya papalitan natin ng LED bulb, testing natin, no? Naka full wave na tong YTX125 natin. Hindi na siya yung stock. Hindi ko na na-videohan yung stock niya na ilaw, yung hindi pa full wave, sobrang hina. Lalakas lang pag nire-rev mo o nananakbo ka tapos naggagasolina ka, doon lang lumalakas yung ilaw. Ayan, alam ng mga YTX user yan, mga hindi pa naka full wave, kung paano yung struggle pag stock yung ilaw tapos hindi pa naka full wave. Yan. So simulan na natin baklasin to. Yan, na testing na natin yung ilaw nya. Okay mga chong, baklasin na natin to. Ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin tong grills nya. Ito, may tornilyo yan yung kabitan ng grills. Yung gagamitin natin itong 14 na combination wrench yan. Ito 14 din to. Tara. Kahit isa, ito lang isa ang tanggalin natin. Pwede naman natin ibaba yan eh. Masikip pala. Ibaba na lang natin to. Medyo masikip lang, pero kaya yan. So natanggal na natin yung sa grills. Ito kailangan natin Phillips screw. Dahil dito sa tornilyo na to. Yan. Babakasin natin yan. Kabilaan yan. Pati dun sa kabila. Oh, nalaglag pa yung tornilyo. Dito naman tayo sa kabila. Okay, natanggal na natin mga tornilyo. Pwede na nating hilahin yan. So, ayan na yun. So, ito tatanggalin natin. Yan. Tapos tanggalin natin tong yung rubber na yan, cover nya. Tapos ito na yung pinaka stock bulb natin, tanggalin na rin natin yan. Meron siyang screw dito. Yun, tumalsik pa. Okay, natanggal na natin yung lock nya. Tanggalin na natin to. So ito yung ating stock na bulb. Ayan, halogen yan. Malakas siya sa kuryente. Ayan. Ilang watts ba to? Tingnan natin. Osram yung brand nya. 12 volts na hindi ko makita. Ayan, 35 watts yan. Ayan, 35 watts. Malakas sa kuryente to. So tatabi lang din natin to kasi kailangan magagamit pa natin to pagka wala na tayong no choice. Ito naman yung LED natin. Ayan. Ayan yung ipapalit natin. Ayan, pagkumpara muna natin. Ito yung LED, ito yung stock. Ayan, parehas sila ng ayan, ng ganito H4. So kabit na natin to. So paganto siya. Ayan, ganyan ang pwesto nya. Tapos balik natin yung tumalsi kanina. Ito spring, yung pinaka lock. So ganito lang yan. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo lang din ikakabit. Tapos skipan natin tong screw. Ayan, ganyan lang. Tapos balik na natin tong rubber nya na cover. Rubber na cover. Ayan, ganyan na, balik na natin. Tapos itong socket nya o connector, balik na rin natin. Ayan. Tapos pwede na nating isalpak ulit. Pwede na natin ibalik yung headlight. Nakabit na natin yung bulb. Pero bago natin pala ibalik, testing muna natin. Baka kasi pag binalik natin hindi pala nagana. Start. Testing
natin. Uy, nagana. High natin, high. Yung high. High yan. Low, high. Passing. Yung passing. Okay. Okay mga chong, nakabit na natin yung LED bulb natin, no. So this time testing na natin na nakakabit na lahat, no. Kanina kasi tinesting natin kung nagana lang, ngayon testing ulit natin kung nagana pa rin. So yan na yun mga chong, focus muna natin. Ayan, yan na yung ilaw nya, mas maliwanag syempre kasi LED na yan. So naka-low lang yan at naka-low. Ngayon testing natin na naka-high. High. Tapos papassing natin. Passing. Flux din. Testing naman natin dito sa angle na to. Ayan, naka-low yan. And high natin. Ayan yung high nya. Ito yung low, high, low, passing. Ayan. Passing yan. Ayan. Mas maliwanag syempre kaysa dun sa halogen kasi LED nga to, no. At medyo mas malakas din. Tapos check natin yung voltmeter. Yung voltmeter nya bumababa pa rin, no. Ibig sabihin ganun pa rin siya. Ayan. Wala pang kasabay na ilaw yan, kundi headlight pa lang yan, no. So pag pinasing natin ganoon din. Tapos sabayan natin ang signal light, bumababa pa rin, oh. Nababa pa rin, ganoon pa rin mga chong. Ayan. So wala may rev para. Okay mga chong, yung video na pinapanood nyo ngayon, kanina, ini-edit ko yun ngayon. Bali yun noong June 25 pa. Bali, ang petsa natin ngayon, November 12 na, 2023. Sunday, 11:35 ng gabi. Bibidyohan natin yung Yamaha YTX natin, testing natin yung LED bulb. Bali, meron na akong binago dito at nawala na yung hindi na siya bumababa, hindi na bumababa yung voltahe. So tara, testing natin para makita nyo rin, no? Okay mga chong, testing natin yung headlight natin. Patay ko muna yung flash ng cellphone. Ayan, para mas makita natin yung ilaw natin. So naka-start na itong YTX 125 natin. At ito yung voltahe nya ngayon, 12 point something. Buksan na natin yung headlight natin. So mga chong, ayan yung headlight natin ngayon. Ayan, bali kung mapapansin nyo, hindi na bumababa yung voltahe sa voltmeter natin. 12 na lang siya. Tapos try natin i-high. Ayan, naka-high yan mga chong. Hindi pa rin siya bumababa. Try natin i-signal light. Ayan, naka-signal light na rin yan mga chong. Ayan, hindi na siya katulad kanina na bumababa ng 12. Tapos sabayan natin ang brake light. Ayan, sabay-sabay na yan mga chong, pero hindi pa rin siya nababa ng 12. Ayan. Explain ko sa inyo mga chong kung bakit hindi na bumababa ang ating voltmeter. Hindi na bumababa yung voltahe niya. Ganito kasi yan mga chong. Yung taillight na nakalagay sa
YTX 125 natin, nung sinushoot natin yung video na yon, stock taillight pa yung nakalagay doon. Bali ngayon kasi napalitan na natin. 5 months ago na yung video na yun eh. Ngayon ko pa lang tinatapos. Ine-edit ko ngayon para mamaya i-upload ko na rin. So yun nga, mabalik tayo dito. Napalitan ko na yung taillight natin. Yan. Naka LED taillight na tayo. Kasi yung stock taillight natin, malakas din kumonsumo ng battery yon. Kaya pagka nakabukas yung headlight natin, signal light, tapos nagpreno ka pa, talagang bababa talaga yung voltahe ng voltmeter. So ngayon, okay na. Kita nyo naman, hindi na bumababa ng 12 yung voltahe sa voltmeter natin, mga chong. Ayan. So yun yung dahilan. Naka halogen bulb din kasi yung taillight natin dati, kaya bababa at bababa rin talaga yung voltahe, lalo na pag sabay-sabay. Okay mga chong, problem solved na tayo dun sa headlight natin. At syempre, matatapos ko na rin i-edit tong video na to na inabot ng 5 buwan bago ma-upload. Yan, pagkatapos kong i-upload yung video, pagkatapos kong i-edit yung video, i-upload ko na. So yun mga chong, kita na tayo next video. Peace, rock and roll. Yeah, antok na ako.